Samantala, 52% ng human rabies cases ngayong taon nakuha sa mga alagang hayop. Base yan sa datos ng DOH. May ulat si Sandy Salvacio. Man's best friend kung ituring ang mga alagang aso. Ngunit paano kung ang akala nating loyal friend ay maaari palang magdala sa atin ng nakakatakot na viral disease tulad ng rabies? Sa datos ng Department of Health, 52% ng naitalang human rabies cases ngayong taon ay nagmula sa mga alagang hayop. Hindi lang din ito mula sa mga aso kundi maging sa mga pusa. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, kalmot o laway ng infected na hayop. Kaya't para maagapan, puspusan ng isinasagawang anti-rabies vaccination ng mga LGU sa mga alagang hayop sa bayan. Target namin kasi mabakunahan namin at ang barangay. Kaya ang problema, kulang pa ang bakuna namin, ang vaccine namin. Kaya inuuna pa namin yung mga border para hindi makapasok yung mga asong gala sa ibang bayan. Sinamantala ito ni June, residente ng Barangay Batang. 10 ang alaga niyang aso at may 2 pang pusa. Pag nakagat yung tao na maiwasan yung magkarabis po, ma'am. Then, para safety din sa aso, ma'am, na may injection siya. Pinaalalahanan ang mga fur parents sa mga sintomas ng rabies sa hayop, gaya ng pagiging agresibo o pagiging mailap, labis na paglalaway at pagbabago sa normal na kilos. Kung may rabid na aso na nakasalamuha sila o kunwari nakipag-away sila at nalawayan yung isang aso, yung may rabid na aso, nalawayan yung kalaban ng aso. Tiniyak ng LGU na magpapatuloy ang kanilang anti-rabies vaccination sa iba't ibang barangay sa bayan. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.